Sa ganap na alas 6 ng umaga, tatlong AN-196 Luty drones ang lumipad mula sa isang nakatagong posisyon sa eastern Ukraine. 1,400 kilometro sa timog silangan, sa isang makintab na 28-story tower sa sentro ng Grozny. Magsisimula pa lang ang araw ng trabaho ng Chechen Security Council. Walang kamalay-malay ang mga nasa loob na sa eksaktong 8 oras, babasagin ng mga armas ng Ukraine ang kanilang mga bintana. Habang umaakyat ang mga Luty patungo sa teritoryong sakop ng Russia, 43 UJ, 22 drones ang lumipad mula sa iba't ibang lugar sa Kyiv Oblast noong alas 6 ng umaga. Lumabas ang mga unang track sa mga radar ng Russia sa kahabaan ng Northern Luhansk axis. Maliliit, mabagal, at pinatatakbo ng propeller. Sa loob ng ilang segundo, napuno ang scope ng 8 contact, naging 15, at pagkatapos ay 23. Humingi ng pahintulot ang mga battery commander para umatake habang sinusubukan ng mga radar operator na ibukod ang tunay na banta mula sa mga ibon at atmospheric clutter. Unang salvo sa ganap na alas 6:07, 4 na siyam, matatlo isa, 7 missiles mula sa isang book. Matatlo battery sa hilagang silangan ng Svatov, $4.4 milyong na halaga ng interceptors, ang humahagibis patungo sa $48,000 na halaga ng foam at carbon fiber. Bumilis ang mga missile sa Mach 4 at tinawid ang distansya sa loob ng ilang segundo. 4 na tama, 4 na UJ, 22 ang nawasak at kumalat ang mga debris sa nagyayelong mga bukirin. Pero patuloy na dumarating ang swarm. Sumali ang isang Pantsir S, isa noong 600 at pinapaputok nito ang twin 30mm cannons sa himpapawid bago lumipat sa missiles nang umakyat ang mga drone lampas sa abot ng baril. 2 pang UJ, 22 ang bumagsak at pagkatapos ay 3 pa. Methodical ang pag-target ng mga operator, pero naubos nila ang mga interceptor sa bilis na hindi kayang tapatan ng kanilang logistics. Ang bawat book missile ay nagkakahalaga ng $1.1 milyong. Ang bawat Pantsir missile ay nagkakahalaga ng $60,000. Ang mga drone na kanilang tinitira ay nagkakahalaga lamang ng $12,000. Pagsapit ng alas 6:12, ubos na ang laman ng book battery. 16 na missiles ang nawala, 12 drones ang nawasak. Nagsimula ang reload process. Pumwesto ang transporter loader sa launcher. Umunggol ang hydraulics habang inililipat ang mga bagong container sa mga walang laman na tubo. 4 na minuto ang minimum. Sa loob ng 4 na minuto, walang naitulong ang battery na yon sa air defense picture. Bahagyan mas maayos ang lagay ng Pantsir. 3 missiles na lang ang natitira at umiikot ito para takpan ng mga butas na iniwan ng nagre-reload na book. Sumali na rin sa labanan ang mga Tor batteries sa mas silangang bahagi. Ang kanilang vertical launch system ay mabilis na lumipat sa mga target. Pero nagpapaputok sila sa maximum range kung saan bumababa ang tsansa ng pagtama. Noong 61, habang 19 na UJ-22 pa ang nasa ere, at ang mga Russian battery ay nagre-reload o ubos na, nagsimulang lumuwag ang radar scope. Pinanood ng mga Russian operator ang paghiwa-hiwalay ng mga natitirang drone. Ang iba ay bumalik. Ang iba ay tumuloy sa silangan patungo sa mga target na hindi na mahalaga. Lumalipas na ang krisis. Naging kampante ang mga crew at lumipat ang atensyon sa ammunition resupply at damage assessment. 140 kilometro sa timog, sa isang lambak ng ilog na gumagawa ng radar shadow sa pagitan ng 2 Pantsir coverage zones. Tumawid ang 3 Luty sa frontline sa taas na 400 piye. Sakto ang timing. Kinalkula ng mga Ukrainian planner ang reload cycles at sector coverage ng kasing ingat ng pagkalkula nila sa strike route. Ang diversionary swarm ay hindi lang basta panggulo. Nakasynchronize ito para likhay ng eksaktong pagkakataong ito. Ubos ang mga battery, pagod ang mga operator, at nakatuon ang atensyon sa maling access. Walang tumunog na alarma, walang missile na pinakawalan. Ang mga operator na sana ay nakadetect sa mga Luty ay nakatingin sa mga ammunition counter na nagre-refill.
hindi nag-i-scan sa mga bakanteng sektor sa timog. Pagsapit ng 15:15, umakyat ang mga luti sa 2,500 piye at lumiko patimog silangan. Sa likuran nila, ang diversionary swarm pa rin ang nasa sentro ng atensyon ng Russia. Gumanang distraction, pero ang pagtawid sa frontline ay isang 15 minutong sprint lamang. Ang kasunod ay isang 8 oras na marathon sa pinakamalaking bansa sa mundo nang walang taong kumukontrol. Noong 6:30 ng umaga, pumasok ang 3 luti sa cruise configuration sa ibabaw ng walang laman na step sa silangan ng Luhansk. Ang kanilang 4-stroke gasoline engines ay nagtulak sa kanila patimog, silangan sa bilis na 100 at 80 kilometro bawat oras. Tuloy-tuloy sa loob ng 8 oras. Hindi tulad ng disposable na UJ-22, ang AN-106 luti ay sadyang ginawa para sa deep strike. Ang airframe ay isang low-wing monoplane na may 6.7 metro wingspan, kasing haba ng isang malaking sedan. Mayroon itong 4.4 na metro na fuselage na gawa sa fiberglass composite sa ibabaw ng aluminum. Ang pusher propeller configuration ay naglalagay ng makina sa likod ng pakpak na nagpapatakbo sa isang 3-blade prop. Hindi ito aesthetic choice, ito ay functional engineering. Inilalayo ng ganitong ayos ang mainit na exhaust mula sa mga thermal sensor sa ibaba. Inilalagay din ito ang nag-iisang major radar reflector, ang metal na block ng makina, kung saan ang ground-based radars ay makikita lamang ang pinakamaliit na cross-section. Ang ilong nito ay naglalaman ng 75 kilograms ng high explosive sa isang fragmenting steel casing. Walang guidance seeker, walang terminal sensor, kundi contact fuse lang na may backup na radar altimeter fuse. Ang simple ay gumagana, ang komplikado ay pumapalya. Ang gitnang fuselage ay naglalaman ng fuel tank, mission computer, at navigation systems. 80 litrong automotive gasoline ang nasa tangke. Parehong gasolina na inilalagay mo sa iyong sasakyan na nakalagay sa isang bladder tank na sumusunod sa galaw ng airframe. Ang 6.7 meter wingspan ay nagbibigay ng mataas na lift-to-drag ratio sa cruise speeds, kaya't ang airframe ay halos nag-glide na may minimal na engine power. Ang makina ay tumatakbo sa partial throttle, matipid at hindi nag-iinit para ma-maximize ang ekonomiya. Ang resulta, 10 hanggang 12 oras na endurance o humigit kumulang 1,500 hanggang 2,000 kilometro na range, depende sa hangin at altitude. Pero hindi yan ang pinaka-impresibong bahagi. Ang mission computer ang naghihiwalay sa luti mula sa mga karaniwang commercial drone. Pinapatakbo nito ang Skynode S, isang flight control system na dinevelop ng Aeron kasama ang Ukrainian defense partners. Ang processor ay nasa isang matibay na lalagyan na kasing laki ng smartphone na pinagsasama ang 3 functions. Autopilot, mission execution, at GPS, denied navigation. Sa loob ng enclosure ay ang navigation brain, isang inertial measurement unit o IMU. Isipin ito bilang sopistikadong bersyon ng motion sensors sa iyong smartphone. Mga accelerometer na nakakadetect ng pagbabago sa bilis at direksyon, at gyroscopes na sumusubaybay sa pag-iikot. Ang kaibahan ay ang precision. Kung ang iyong phone ay mag-drift ng daan-daang metro sa isang oras, ang military-grade units ay mag-drift lang ng ilang dosena. Hindi perpekto, pero sapat na para sa autonomous flight. Ang teknik na nagpapagana dito ay tinatawag na dead reckoning. Ito ang parehong paraan na ginagamit ng mga mandaragat sa loob ng maraming siglo. Alam mo kung saan ka nagsimula. Sinusukat mo kung paano ka gumalaw. Kinakalkula mo kung nasaan ka na dapat. Ang problema, naipon ng error. Ang bawat maliit na inaccuracy sa pagsukat ay lumalaki habang tumatagal. Matapos ang 8 oras, ang position uncertainty ay maaring umabot sa 800 metro hanggang 2.4 na kilometro. Para sa isang strike laban sa iisang gusali, yan ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagtama sa maling bloke. Ang solusyon ng luti, isang downward-facing camera na kumukuha ng litrato ng terrain sa 10 hanggang 15 frames per second. Ikinukumpara ng processor ang nakikita nito. Mga interseksyon ng kalsada, liko ng ilog, pattern ng bukid,
sa satellite imagery na na-load bago lumipad. Ang bawat matagumpay na match ay nagbibigay ng position fix na nagre-reset sa naipon na drift. Sa Dnipro, pinapanood ng mga operator ang tatlong icon na gumagapang sa isang digital map. Walang video feed. Ang tuloy-tuloy na transmission ay lilikha ng detectable signature na pwedeng matrack ng Russian Signals Intelligence. Sa halip, bawat 15 minuto, nagtatransmit ang bawat luti ng compressed data burst. Coordinates, altitude, heading, engine temperature, fuel remaining, at system status. Ang transmission ay tumatagal ng 0.3 segundo. Halos hindi sapat para marehistro. At pagkatapos ay katahimikan hanggang sa susunod na check-in. Hindi pwedeng makialam ang mga operator. Walang manibela, walang adjustment sa ruta, walang corrections. Isinasagawa ng mga drone ang pre-programmed missions ng autonomous mula sa paglunsad hanggang sa impact. Kung may mangyaring mali sa pagitan ng mga check-in, malalaman lang nila ito pagkalipas ng 15 minuto o mula sa balita ng Russian state media tungkol sa wreckage. Noong alas 6:45, nag-report ang Luti isa ng bahagyang deviation na 340 metro north of track. Naitama na ito ng navigation system at inadjust ang heading ng 2 degrees south. Napansin ito ng mga operator at walang ginawa. Gumagana ang sistema. Pero tapos na ang madaling bahagi. Sa unahan ay may 400 kilometro ng walang laman na step. Walang landmarks para sa mga camera, walang features na pwedeng i-match ng navigation system, kundi damuhan na abot tanaw sa bawat direksyon. Ang kawalan ng tao na nagtago sa kanila mula sa mga Russian SAMs ay siya ring naglagay sa kanila sa panganib na hindi pa nakikita ng mga operator. Dahil hindi nagsasayang ang Russia ng missiles sa bakanteng teritoryo, nagpapadala sila ng iba. Noong alas 9:30 ng umaga, tumawid ang Luti-2 sa Republic of Kalmykia sa taas na 2,800 piye. Sa ibaba, wala. Walang syudad, walang highway, kundi step na umaabot sa bawat abot tanaw. 270,000 tao ang nakakalat sa area na kasing laki ng Scotland. Nakuna ng kamera ng drone ang damuhan, ilang dirt roads at kalat-kalat na mga lawa na sumasalamin sa umagang kalangitan. Pero ang ruta sa Kalmykia ay hindi van. Sinusubaybayan ng mga Ukrainian planner ang mga posisyon ng Russian SAM sa pamamagitan ng satellite imagery, signals intercepts, at agent reports. Ang Russia ay may 50 hanggang 60 air defense regiments sa kabuuan. Hindi sapat para takpan ang bawat dadaanan. Ang mga strategic SAMs ay nakakonsentra sa paligid ng Moscow. Ang Crimea ay may dense coverage. Ang frontline ay may tactical systems. Ang Kalmykia ay walang base militar, walang strategic industry, kaya walang depensa. Ang isang drone sa 3,000 piye ay maaring mag-trigger ng isang early warning radar sweep kada oras. Ang mga returns ay klasipikado bilang mga ibon at hindi pinapansin. Pero ang kawalan ng laman na nagpaligtas sa ruta mula sa missiles ay naging delikado sa ibang paraan. Hindi nagsasayang ang Russia ng SAM sa walang laman na step. Gumagamit sila ng fighters. 300 kilometro sa kanluran sa Privolzhky Air Base, 2 Su-35 flanker ang nag-scramble noong alas 6:45, 38 minuto matapos unang lumabas ang Mugen Swarm sa Russian radar. Nagawa ng diversionary attack ang trabaho nito na ubusin ang mga SAM batteries. Pero may nagawa rin itong iba. Inanunsyo nito na naglulunsad ang Ukraine ng isang malaking drone operation. Tumugon ang fighter command, tulad ng nakagawian kapag lumilitaw ang mga swarm. Walisin ang mga corridors. Hanapin kung ano ang nagtatago sa likod ng ingay. Ang Su-35 ang sagot ng Russia sa drone hunting sa malawak na teritoryo. Ang bawat eroplano ay may dalang Airbus E passive phased array radar na kayang makadetect ng 3 square meter target sa layong 400 kilometro. O kaya ay isang 0.01 metro target sa humigit kumulang 70 kilometro sa ilalim ng perpektong kondisyon. Ang composite airframes ng Luti ay nagrarehistro sa radar bilang nasa pagitan ng malaking ibon
at maliit na ultralight plane. Ang detectability ay nakadepende sa geometry, altitude, at swerte. Lumipad ang mga fighters sa standard search pattern. North-south legs sa 15,000 kapiye. Minilis ng radar ang terrain sa ibaba at tinakpan ng lupain na aabuti ng ilang araw para mamonitor ng SAM batteries. Ang kanilang patrol box ay nakapwesto mismo sa tapat ng Kalmykia Corridor. Hindi dahil alam nilang parating ang mga luti, kundi dahil inilalagay sila doon ng doktrina kapag tumataas ang drone activity. Noong 947, hinarap ng navigation system ng luti isa ang pinakamahirap na pagsubok. Walang makitang palatandaan ang visual matching algorithm. Patag na damuhan at mga lawa ng hayupan na natuyo na simula noong kinuha ang satellite photos. Mga dirt road na binura na ng panahon. Sa loob ng 11 minuto, walang nakuna ng camera na kayang i-match ng processor. Sa loob ng computer, pinamahalaan ng Kalman filter ang uncertainty. Hinulaan nito ang posisyon base sa huling known fix at sinukat na galaw, nag-update ng 10 beses bawat segundo. Nang walang visual corrections, mabilis na naipon ng error. 35 metro, naging 70. Tapos ay 120. Alam ng filter na bumababa ang confidence level nito. In-adjust nito ang uncertainty estimates habang naghihintay ng landmark para i-reset ang drift. Noong 752, nakita ng camera ang isang highway interchange. Ang unang nakikilalang feature sa loob ng 20 minuto. Agad itong na-match ng processor. Confidence 94%. Bumagsak ang position uncertainty mula 140 metro papuntang 12. In-adjust ng drone ang heading ng 1.3 degree at nagpatuloy sa timog silangan. Pero 2 kagatos ka kilometro sa kanluran, lumiliko na ang mga Su-30 ay 5 pa silangan. At ang kanilang radar ay malapit na makakita ng bagay na hindi mukhang ibon. Sa oras na alas 10:15, nakakuha ng hit ang radar ng lead Su-35. Nawala ang signal pagkalipas ng 1.2 segundo nang dumaan ang radar ng Su-35 nang hindi tumatagal. Walang countermeasures ang mga drone. Walang armas. Walang paraan para lumaban. Ang tanging depensa nito ay ang pagiging maliit, mabagal, at mababa. 60 kilometro sa kanluran, nirepaso ng Su-35 flight lead ang kanyang radar picture. Ang sweep ay nagbalik ng 2 kahina-hina lang contact. Malabo, mabagal ang galaw sa altitude, kung saan hindi karaniwang lumilipad ang mga ibon ng formation. Malamang, wala lang ito. Weather artifacts o thermals mula sa step na lumilika ng false returns. Pero ayon sa doktrina, kailangang imbestigahan ang anumang contact na hindi agad maklasify. Lumiko ang mga fighters pasilangan. Sa Dnipro, hindi nakikita ng mga operator ang parating. Nagtatransmit ang mga luti ng position updates bawat 15 minuto. Compressed bursts na masyadong mabilis para ma-intercept. Sa pagitan ng mga check-in, bulag na lumilipad ang mga drone at pinapanood ng mga operator ang mga icon na gumagapang sa mapa, habang nantitiwala na dadalhin sila ng navigation systems sa Grozny. Noong alas 10:23, bumaba ang mga Su-35 sa 8,000 piye. Mas mababa sa altitude, kung saan pinakamahusay na gumagana ang kanilang radar. Pero sapat ang lapit para makakuha ng visual confirmation sa mga anomaly. Ini-scan ng targeting pods ng flight lead ang mga kahina-hinalang coordinates. Damuhan, mga nino. Isang dirt road na tumatawid sa step. Wala. Bumaba ang mga luti sa 400 piye, 3 minuto ang nakaraan. Hindi dahil alam nilang mendyan ang mga fighter, kundi dahil nahihirapan ang navigation system. Ang mas mababang altitude ay nangangahulugan ng mas detalyadong ground features para sa visual matcher. Ang pagbabago ng altitude ay nagtulak sa kanila sa ilalim ng radar horizon ng Su-35 sa eksaktong tamang sandali. Minarkahan ng flight lead ang mga contact bilang probable false returns at lumiko pahilagan silangan patungo sa susunod na search sector. Nakaligtas ang mga drone, pero ang muntik ng engkwentro ay nagpuwersa ng isang desisyon na halos tumapos sa misyon. Noong alas 10:31,
Napagtanto ng Ukrainian mission planners na nagmamonitor sa mga drone na ang altitude at ruta ay magpapasok ng masyadong malaking error para garantiyahan ang pagtama sa target building. Ngayon, hindi sila pwedeng makipag-ugnayan sa mga luti ng direkta. Anumang transmission ay magkukompromiso sa misyon, pero pwede nilang i-update ang backup waypoint na nakastore sa computers ng drone. Isang narrow beam satellite burst ang nag-upload ng pababago sa ruta. Manatiling mababa, lumihi sa timog, iwasan ang patrol box. Nagdagdag ng 18 minuto sa flight ang bagong ruta. Idiniretso din ito ang mga luti sa primary coverage zone ng Pole 21 jamming network. Isang katotohanan na alam ng planners pero tinanggap nila. Mas mabuting lumaban sa jamming kaysa saluhin ang isang missile mula sa Su-35. Noong alas 10:45, kinumpirma ng 3 luti ang route update sa kanilang scheduled check-in. Lumiko sila patimog, bumaba sa 600 kapiye, at pumasok sa corridor na magdadala sa kanila sa Grozny, diretso sa pinakasiksik na electronic warfare coverage sa Caucasus. Naiwasan ang mga fighter. Ang kasunod ay hindi matatakbuhan. Noong alas 12:47 ng umaga, nakarehistro ng interference ang GPS receiver ng Luti 1. Bumagsak ang signal strength mula sa 5 satellites papuntang 3. 15 seconds later, nagpakita ng parehong paghina ang military frequencies. Nagsimulang mag-adjust ng confidence weights ang navigation computer. 80 kilometro sa unahan, nagigising na ang Russian Pole 21 network. Ang Pole 21 ay nagkakalat ng GPS jamming sa 12-12 ng maliliit na nodes, mga lower power transmitters na nakakabit sa mga cell tower, radio masts, at mga bubong. Ang bawat node ay naglalabas ng 10 hanggang 20 watts. Halos hindi sapat para maapektuhan ang receivers sa loob ng ilang kilometro. Pero nakasynchronize ito sa pamamagitan ng fiber optics. Ang kanilang mga signal ay lumilikha ng overlapping interference. Kung saan nagtatagpo ang coverage zones, nagmumultiply ang jamming. Ang resulta? GPS denial sa lawak na 80 kilometro nang walang iisang emitter na pwedeng targetin. Mas tumagal ang military receivers ng Luti kaysa sa commercial units. Nakakakuha ng fix, nawawala, at nakakakuha ulit habang dumadaan ang mga drone sa pagitan ng mga nodes. Pero pagsapit ng alas 2:55, hindi na magamit ang GPS. Lumipat ang navigation sa INS primary na may visual correction. Ito mismo ang kinatakutan ng mission planners nang baguhin nila ang ruta. Noong alas 3:30 ng hapon, pumasok ang mga Luti sa Chechen airspace. Nanatili sa kurso ang Luti 1 at 2. Ang Luti 3 ay hindi. Sinisira na ng jamming ang navigation nito sa loob ng 11 minuto nang gumawa ng malaking pagkakamali ang visual system. Isang maling riverbend identification. Inakala ng algorithm na nasa ibang lokasyon nito based sa database. Ang position fix ay 400 metro ang layo sa totoo. In-evaluate ng Kalman filter ang match. Mukhang tama ang confidence level dahil walang GPS para mag-verify at may naipon na IMU drift. Tinanggap ng filter ang maling data. In-adjust ng drone ang heading para itama ang drift na wala naman pala. Dinala ng correction ang drone palayo sa kurso at lalo pang lumayo. Nang pwede sanang ipakita ng mga sumunod na visual matches ang error, masyado nang malayo ang Luti 3 para makarecover. Bumangga ito sa gilid ng bundok sa bilis na 180 kilometro bawat oras. Sa Dnipro, nawala ang icon. Walang huling transmission, walang paliwanag. Nandyan kanina, tapos wala na. Nakatitig ang mga operator sa screen, tapos sa isa't isa. Ang dalawang natitirang drone ay nagdadrift na rin na yun. Pero ang Luti 2 ay nagdadrift patungo sa isang bagay na hindi nakikita ng mga operator at hindi maintindihan hanggang sa impact. Noong alas 3:45 ng hapon, pumasok ang mga drone sa terminal approach. Lumipat ang Skynode computers mula ang cruise navigation patungong attack profile. Bumaba palalo ang altitude. Ang mas mababang profile ay nagpapababa sa exposure time sa anumang point defenses. Bumilis ang takbo habang sinusunog ang natitirang gasolina. Bumyusok ang airframes patungo sa isang syudad na nakaligtas sa 2 digmaan. Pinatag ng Russian artillery noong 1975,
Itinayong muli at pinatag ulit noong 1979 at itinayong muli bilang showcase ng kapangyarihan ni Kadyrov. Sa loob ng 12 segundo, magkakaroon ng mga butas ang mga tower na iyon. Noong alas 3:47 ng hapon, tumama ang Luty-1 sa ika-28 floor ng Eastern Tower ng Grozny City Business Center. Sumabog ang 75 kg warhead, tinibag ang facade sa 5 palapag at nagpaulan ng bubog at debris sa Kadyrov Avenue. Ang gusaling iyon ay hindi naman target. Tumama ang Luty-2. Pagkalipas ng 8 segundo, 3 palapag sa ibaba at inihulog ang payload nito sa mga opisina ng Chechen Security Council. Bumutas ang pagsabog sa exterior wall, kumalat sa loob, at winasak ang mga cubicle, filing cabinets, at ang conference table kung saan nagpupulong si Adam Kadyrov. Ang structural damage ay nakasentro sa floors 25 hanggang 30, kung saan mismo naroon ang mga opisina ng Security Council, ang nerve center ng control apparatus ni Kadyrov, ang grupong nagpapadala ng Chechen fighters sa Ukraine. Ang irony ay perpekto. Hindi napipigilan ng GPS, jamming ang mga drone. Binabawasan lang nito ang kanilang accuracy. Dinisenyo ang mga Luty para sa GPS-denied navigation. Hindi sila napigilan ng pole 21 na marating ang target area. Ang drift na dulot nito ay random, hindi directional. Ang dalawang natitirang drone ay nagkataong nagdrift patungo sa ibang gusali sa halip na lumayo sa lahat ng target. Halos gumana ang Russian electronic warfare ng ayon sa plano. Pero ang halos ay hindi sapat. Paalam muna sa ngayon,